number 2 is ang Great Commission nga kanunay ginabalik-balik ni Christ nga ang mission sa church or ang goal sa church is to go and make disciples. Dayon ang promise diha ay until the very end of the earth gihapon. Okay? I am with you until the very end of the earth. So makita nato no nga ang pinaka-foundation nato nganong naga-church planting ta because we are just continuing what God has started. Gitiwas lang nato unsay gisugdan sa Ginoo, okay? Muna ingon siya no nga muna ang word ni Christ dia ingon siya I am with you always to the very end of the age. So meaning no kani siya is command, no? Kanang word commission gikan sa word nga command. Okay. So diha kita nakabase sa tanan natong gimuhat. Ang lain pa nga mga references nato Acts 1:8 no nga ingon ang pulong sa Ginoo, you shall be a witness. Luke 24:47 ingon ang Ginoo gihapon, preach the gospel to all nations. Dayon John 20:21 ingon siya dito, as the Father sent me, I also send you. So, sugo gyud sa Ginoo, okay? Commandment gyud sa Ginoo nga di kita pwede nga mahimong kanang stagnant. Dili pwede nga mahimutang generational church, no? Ginagamit gyud ako na kanunay ng word generational church kay dagan sa tua gikan sa gitawag nato lahi nga fellowship before tani abot sa Victory Chapel and kasabot mo ani no nga ang ubang church no gikan sa anak hantod sa apo mura bag generational na lang for 30 years no meaning sa katong panahon nga mga simbahan nga akong nasudlan kung bisitaon ko tog balik karon maura gyud gihapon to. Meaning 30 years nilabay walay pag-expand. One church for generation. Generational church. Muna nga ang akong masulti naka sa insaktong lugar. Siguro di man tanan mapastor, but you belong to a church nga naay goal. You belong to a church nga naay vision. Nabilong mo sa usa ka church nga di mabuhi nga siya lang naga-reach out gyud. Okay? So, thank God for that. Okay? So, ang very reason nga nung naay gina-separate ang Ginoo sa special calling, okay? Muna atong gihisgutan last meeting, is that ang calling sa usa ka disciple is only a response sa pika side sa imuhang kalibutan nga naay nanginahanglan. Kumbaga, tracing back sa calling ni Moses, no? Si Moses gitawag sa Ginoo, ang iyang panawagan because of the response. Naay mga tao, ingon dito sa Exodus chapter 3 verse 9, ingon pulong sa Ginoo, I hear the cry of the Israelites. Tungod kay ang mga Israelites na nawag sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo, nga nagaingon Ginoo, hangtod kano sa ami maulipon sa kamot ni Parao, hangtod kano sa ami magantos, hangtod kano sa ami makagawa sa among kapaitan, sa among kasakitan, no? Kung ato nang i-reflect, no, hangtod kano sa ata maulipon sa yawa, hangtod kano sa ata magantos sa atong sala, hangtod no, daghang mga tao niya ingon ang pulong sa Ginoo nga ang hilak sa Israelites nakaabot sa akong dalunggan. Ug tungod niya na ingon ang Ginoo, no, I am sending you to Pharaoh. Niadto siya kang Moses, ingon siya Moses, gipili ta ka kay naay nanawag sa ako diri ug ikaw akong gamiton didto. Muna ingon siya diri, so now go, I am sending you to Pharaoh. Okay? So meaning, no, nga sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, nay mga tao diri nga naghulat sa imo. Nay mga tao diri
nga ikaw ang response sa ilahang panawagan. So, thank God for that. Daghang mga nag-respond. O tungod sa ilahang response sa panawagan, ang ato ang ministry manghigala nag-widen, nagalapad. And nalipay kaayo ko nga daghan pod nag-respond. Ang atong mga baby churches nag-respond na pod. Okay? And salamat po kay Brother June Ligan nag-respond. Hallelujah. Meaning, no? Siya po ang tuwag sa mga hilak sa tao, no? Dito sa hulo-sulo. Nagbuot-buot gid ba? Wa ta kahibalo, no? Bakante pa ang Marawi, no? Pinakaduol. Okay? So ingana ang channel sa Ginoo, nagagamit gid ang Ginoo og mga tao as a channel para sa iyang purpose. Okay? So, atong lang taon si Paul, ang early church sa Antioch, ang ilang missionary work. Parihara gid ta. No? Gi-continue lang gid nato ang New Testament church. Okay? Ingon dito sa Acts chapter 13, verse 1, no? Now in the church that was in Antioch, there were certain prophets and teachers. Okay? Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen, and Saul. Later, nahimo man ni siyang Paul. Muna si Paul. So, ang church sa Antioch, makita nato no, nga ang ilahang practice po din nato. Ingon dito, they ministered to the Lord, fasted, and the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, may nag-guide sila, nag-ingon, separate Barnabas and Saul. So, 5 kabuok gifted, 5 kabuok gamitonon sa Ginoo sa church, pero ang Holy Spirit nag-ingon, i-separate si Barnabas ug si Saul. I-separate sila. Ano man, kay naay specific assignment ang Ginoo, ingon ang Ginoo, kaning duha para ni sa mga Gentiles. Dili ini diri sa mga Hudiyo, kani sila para ni sa mga Muslim. Mura ba og naay pinasahi nga mission ang Ginoo sa ilaha. So verse 3, having fasted and prayed, no, and laid hands on them, and they sent them away. So, nganong biyaan man ni Paul ang church sa Antioch, nga gamit man siya dito. Pero makita nato manghigala, no, nga ang highest calling sa church is the mission work. So si Paul ug si Barnabas, naa sila mission. Dili sila pwede nga magpundo lang didto. Dili pwede nga ang ilang gift naa lang didto. Kun dili ang pulong sa Ginoo nagaingon, gilayhan sa ang ilang mga kamot, no? Last night sa atong conference, daghang kaayong gipang lay hands kay para ipagawas sila. Okay? So, biblical ang atong practice, no? Wa ta nagbuot-buot dire. Okay? Ingon dito, and they sent them away. Gipadala sila. Okay, atong i-trace ang ilahang ang ilahang biyahe. Okay, nakita niyo ang map, ang Jerusalem ug ang Antioch mura na siya og Bukidnon ug Davao, no? Tan-aw na ko mura na siguro kalayo. Bukidnon ug Davao gikan sa Jerusalem. Okay? Ingon dito sa Acts chapter 13, verse 4 ug verse 5, si Barnabas ug si Paul gipadala dito sa Seleucia, dayon biyahe sila sa Cyprus ang lungsod, no? Ang barangay Seleucia. Dayon pag-abot nila sa Salamis, lungsod po siguro na or barangay, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogue. Just John was with them as their helper. So kanang map, i-trace niyo ang map. Mauna ang mga mission work nila, no? Probably tagpila ka bulan sila diha o baka tuig. Wala man na detail ang ilang pagstay. Pag continue sa Acts chapter 14, 25 to 26, after going through Pisidia, okay? Nakalista ilang mga okay, they came to Pamphylia, and they had preached the word of God in Perga, and went down to Attalia. From Attalia, sailed back to Antioch, where they have been committed. Pagkahuman, nabalik na po sila sa sending church. Grabe, missionary mo, gitawag na to mission work.
Mao na gini highest calling sa church. Okay? So, sa ato pa, naay pioneering spirit si Paul. Naay pioneering spirit si Paul. The pastor must have a pioneering spirit. Kaya daghan po tag mga pastor nga di na mo gusto mo hawa sa ilang church. Komportable na sila, para baga. Diri na giugma, diri na nanagko mong anak, kami naghago diri nya pag tawag ni Pastor Frank sa bagong assignment, di na manghawa. Diri nami. Human nami na komportable diri, magantos na pud migbalik. No? Sad si Pastor Frank kay nga naman, there are pastor nga walay pioneering spirit. Si Paul o si Barnabas na pioneering spirit. From one place to another, dayon balik sila sa sending church. Balik sila sa Antioch. Makita ninyo ang ilang tour, gitawag na siya missionary work. Because the highest calling of the church is naa sa mission. Okay? So, kabalot sa testimony ni Pastor Tony, gikan siya sa Puerto, no? Pioneering siya sa Puerto, sunod, take over siya sa Turil, wa pagahin na human ang Turil, take over po siya sa Tagum, okay? Balik na po siya sa sending church. Okay? Mura po si Paul din ni si Pastor Tony, no? Ano? Yeah. Si Pastor Kenneth po, pioneer po siya sa Carmen, paghuman, pioneer po siya dito sa Vietnam, balik na po siya sa sending church. Umura din sila si Paul o si Barnabas. Mga tao ba nga, Pastor, diri na po may speakas. Pastor, diri na po may speakas. Sultihan ta mo, the deepest longing, no? Ang kasing-kasing daw sa tao, according sa kanang, sa ka-psychologist, no? Ang deepest longing sa heart sa tao is something new. Ang kasing-kasing daw sa tao, kanunay nangita og something new. Meaning, every time na ay new, na excitement. So, pag na bagong lugar, na excitement, muna malipayon sila. Kay kanunay sila naga-experience og something new. Naga-explore sila sa bag-o na pod nga encounter silang life. No? Si Pastor Arnel Digos, karon ano po siya sa Davao? Sunod. Dili. Pamarawi na daw siya. Okay? Pakita niyo mo, komportable na sa Pastor Arnel sa Digos. Establish kayo ang church, kamagulangan ba yan na ang Digos? No? Mga unang church, pag abot na ako diri, naana ang Digos Church. Pag abot na ako diri, murag upat naman siguro tong baby church. Ang Digos naana na. Okay? So, pag ingon ni Pastor Frank, iwanan mo muna ang Digos, dito ka muna. Siyempre, tayo mahimo. It's because of the pioneering spirit. Okay? Meaning, wak ka na komportable sa usalang kalugar. So, si Paul, mauna ang spirit ni Paul. Dapat na ito masabtan nga ang highest calling sa church is naa sa mission. So, ang atong church is a missionary church. Karon missionary church na ta. Kaya naa na may daghang mga flag diha sa tong right side, no? Naa na tay upat ka book flag diha, ang isa ka flag diha natay duha ka book church diha. So, kung edad ni mo ron 50 o 40 nya, magpalangay-langay pa ka, mapuno na diri, no? Pustiso na tanang ipon ni mo diri ana. Okay? It's because punon ginato ning Asia gyud. Okay? So, inana ang ato ang church, missionary church. Evangelism and church planting are inseparable. Unsay meaning sa inseparable? Dili pwede hiwalay. Okay? So, ang mission is mauna ang spiritual DNA sa tinuod nga Christian. Naana na sa iyang blood. Kumbaga, bloodline na gid na siya. Basta maghisgot gani ka og church and true Christian, naana gid na ang word nga mission. Kay ang greatest form of evangelism is church planting. Si Pastor, singalan na ni, Ernie, okay, gikan siya sa London, pag-abot diri, kapoy tagi kag conference,
nang hangyo pag yung outreach, meaning, nagyud sa yung DNA. Ano nagyud siya? Kanang, kumbaga, it's in the blood. Meaning, ang atong church, maunagin na ang atong DNA. Missionary church na kita. No? So, bisag asa, basta Potter's House, Victory Chapel, basta maato kag Luzon, naan nang gyud na. So, sad to hear, wa mo kun ingon, dautan, o di sila maayo, daghang church, wala ana nga DNA. Kapo, gikan man mo sa lain-lain nga mga church. Kabalo man mo ana. No? So, daghang mga church, nga walay church planting. Pag walay church planting, meaning, walay evangelism. Pag na church planting, nag-evangelism. Kay inseparable man na siya. So, daghang tag church makita nga wala ga-evangelize. Nga nung wala man sila ga-evangelize, makita nimo ang tao nga imong makita karon 3 years after, lahi na pud nga tao ang magpabilin. 3 years after, lahi na pud nga mga member. Tanawan nyo, i-observe nyo, lahi na pud ang mga tao nga nagpabilin, ang uban nga backslide na, nabalhin na lang sa uban kinang luod. Okay? Unya, ang katong nagpabilin gyud for 10 years, mao na sila ang mga critical nga naa sa church. Mao na sila ang mga gahi dito. No? Mao na sila magbuot-buot. Nga nung blue man ang carpet, dapat pula. No? Mao na sila yung mga gahi sa church. No? Di na sila basta matarog. Kaya nga naman, nakagamot na sila diha. Unya, katong mga potential nga mga gwapo kaig spirit, mga soul winner unta na sa church, manggawas na lang kay di sila magamit sa church. Okay? Natay, kani, do, di maayo unta nga example, no? Karaan diri nga church, nya nabalhin siya sa Picas Church. Okay, diri ragud sa Davao, nya pag-abot niya dito, naalay mga issues diri, nang luod gamay, naa siya sa laing church, unya, pag ato niya dito sa Picas Church, gusto niya dadun ang spirit dito. Nagngita siya trumpa. Yang gihagit ang mga attender dito. Dapat magwalita. Gidala niya ang Victory Chapel sa iyang bagong church. Dila na ko isulti unsay ngalan. So, dito sila dapit sa cruising sa Maa. Wali sila dito. Pagkabalo sa head church, sa iyang church, gipaundang siya. Siya, dili. Wala taana kay nga naman murag natandog sigurong garbo sa pastor, no? Niadto siya sa balay. Nagstoryahan ay mi, insya nga gusto na ko dadun ang Spiritus Victory Chapel dito. No. Di na mo pwede ma-change ang operating system sa church kay mao na gid na ilang church. Matandog ang garbo sa ilang church, ay ilang main church dito sa Manila, wala pod ka practice ana. So in other words, di ginaman mo pwede usbon. Mas may pa ikaw mo usab niya, balik as Victory Chapel. Okay? So kabaluta, no? We are not promoting the title Victory Chapel. We are promoting ang spirit sa Ginoo naglihok diri sa Victory Chapel, no? So thank God for that, no? Makita nato no nga pag ang church na ay church planting, naagyo revival. Kay every time na ay bag-o, siyempre, okay, nanatay 300 kabuk baby churches sa Tibok Mindanao. Kung pabalikon tato sila tanan, gikan man to diri. Kung pabalikon tato sila tanan, mega church ta diri sa Davao. Kung pabalikon tato sila tanan, mega church ta diri sa Davao. O kung kita pod kamo, no? Dili mo panguhaan na ang uban diri mawa magini next year, no? Kay ma-lunch out, no? Ako lang nang i-assume na lang gina, no? After 5 years, problema na pud mo diri. Kamo na po itong maggahi diri. No? Akong point diri is sometimes madungog na to tanang wali, dayon mahimo na tang critical kay wala nagawas ato ang mga potential. Okay? Now, ang ultimate reason for the existence of the church is mission work gyud. Naagyud ta sa gitawag na tog passion for the soul. So dapat ang church naagyud siya burden sa kalag. Kay mao ginay highest calling sa church. So, kung naa ka sa church nga wala ga evangelize, wala ga personal evangelism, wala ga street preaching, walay mga Bible study, walay mga mission work, then I should say, pangitaglaing church. Okay ra ba na? Ha? So, basin natin mga bisita diri o baka na naminaw online, kay sultian ta ka,
mas stagnant jud ka ug di gyud magamit ang imong life diha. Dili jud ka ka-grow diha, no? Kay ang highest calling sa church is, the very purpose of the church is to reach the lost world for Christ. Kabuton gyud ang mga tao nga nawala diha sa Ginoo. Dapat naatay gitawag passion for lost soul. Kanang word nga passion, lisod kay na kuhaon, no? Kay ang passion makuha lang na siya through discipleship. Kana bang naa kay kauhaw, naa kay eagerness, naa kay gustong ma-fulfill, naa kay passion nga ang mga kalag maluwas. Okay? So, ang problema kung ang church wala ana nga passion. Muna nga matingala ta, ang atong mga church dili educated ang uban natong mga pastor, mga elementary graduate lang. Ang uban wa gani ka graduate high school, ang uban wa gid gani ka graduate elementary, no? Kung mo trace back mo ato mo sa Cebu ug sa Davao, ang atong mga pastor dili gyud mga educated, pero matingala ka, mas daghan sila attender kaysa mga professional. Why is that? Because of the passion for lost soul. Wa sila'y undang pagwali. So muna kita, di gina nato undangon. Mao na gina ang atong spirit diri sa church. So kita po diri sa church, kung professional ka, na kay trabaho, every week, naamantay daghang schedule, natay Tuesday, natay Thursday, naatay buntag, naputay gabi, naputay Saturday. Pangita, bisag isa lang. Pangitag time, bisag isa lang. Ang imong trabaho dito, dili mo wali. Uban lang, panghataglag flyers. Mura na imong trabaho. No, sugdan na to diha. Uban lang ka dito, manghatag lang kag flyers, o baka mag-observe lang ka para mahimo kang part sa gitawag na to mission sa church. Okay? So, padayon ta. Mumaning kamo ta, nga naatay part. Ayaw mo paningkamot og Sunday lang. Dapat part ta sa global mission na to. Okay? So, ang church, duha lang ang opsyon. Church has two option. Maintenance mode o mission mode. Ha? Kabalo man ang mode. Duha lay setting ba? Why laing setting? Ang maintenance mode, morning magsigig church picnic. Okay? Maintenance mode na. Para maligo ng mga tao sa church, para dili sila mawala, na-unity sa church. Ang tawag ana, maintenance mode. Ang mission mode, mo nang atuwa. Kanunay ta na sa mission. So kung ang church, di nimo makita, nag-evangelize, unsa na nga mode? Maintenance mode. So wala ta na, no? Kung mahitabo man na sa tuan ay mga holiday, pero wala ta na nga setting, no? Ang atong remote wala naka-default diha. Naka-default ta sa mission mode. Kay ang church walay revival pag walay mission. Pag walay evangelism, ang church why revival. Pag balik-balik ang mga naong sa tao yung makitaan sa church, walay bag-o. No? Walay bag-o sa church, walay bisita. Nakasimba kog church sa una nga murag wa ko'y nakita bisita niya ang mga attender dito, mga anak lang sa anak. Wa ko kadungogan ng ako dati kong adik, ako dati kong inani. Marabag ma-excite ka ba hala kuyawa sa Ginoo, no? Daga ginaluwas ang Ginoo, no? So praise God, no? Wala ta sa maintenance mode, no? Naata sa mission mode. Okay? So kung gusto ka mo set sa imong life dito sa mission mode, no? Pag night time, mag-outreach pud ta usahay. No, kanang ingon nila outreach, di pa kayo tinud-anay na ba, no? Mauro na us balay-balay ba, no? Outreach punta pag night time. Unyang hapon, murag couples outreach ata unya. Okay. Oh, so sa mga couples, atin lang good mo dito, good tindog lang ba? Ana lang dito. Unya, pak. Sinyas lang ka nga. Di ko mo testimony, okay na kay na. Imong naong makita na mo, mission mode na ka ana. Kaya nag-sacrifice naman ka. Okay? So, i-challenge na mo. Dili gid mo na mo pugson. Kay basin imong panawagan dito, mutindog lang o muhatag flyers. Okay na to. No? Diha ta magsugod.
Ako di mo ko nagsugod sa una. Tindog-tindog lang, apil-apil lang dito. At least part ka sa ato ang gitawag natog mission sa church. Okay? So pilian niyo yung option. Ayaw mo dito sa maintenance mode. Okay? So there are two kinds of mission. Ug karon pasalamat ta sa Ginoo kay ang atong church nabilong na sa gitawag foreign mission. Number 1 is the local or home mission, and number 2 is the foreign mission. So, sa ato ang local or home mission, diri ta nagsugod, no? Diri ang atong church nagsugod. Okay, sa local or home mission. Within Mindanao, within our reach. Akong nahinumduman, no? 1999, year 2000 nga nagpioneer mi, tulo lang ka district ang Davao. Ang atong mga baby churches, tulo lang na ka district. District 1, District 2, District 3. Ang District 1, diri dapit sa may Bukidnon, ang District 2, dito dapit sa may Jensan, ang District 3, diri dapit sa Cagayan. Gamay ra kaayo. Mag-pastors meeting mi sa una, gamay ra gyud kaayo. So, nabahin lang mi sa tulo ka district. Okay? So, naapata sa local mission. Pero if you observe karon, no? Sa una wala tay international night. Karon every Thursday naana tay international night. Okay? So naana ta karon sa gitawag natog foreign mission. Okay? So thank God nakalabang na ta. Naana tay foreign mission. From Mindanao na pod, sa una from Davao within reach lang sa Mindanao. Karon na pod from Davao mugawas na ta karon sa Asia. Ang tawag nato ana foreign mission. So, based na to sa gitawag na to level, thank God nga ning upgrade na ta. But pasabot ang Ginoo nagapamuhat giday sa atong fellowship. Amen? So, meaning one day na ay mga moabot sa Brunei, no? Ang uban moabot og Singapore, ang uban sa Laos, sa Myanmar, humana man ta sa Vietnam, naana ta sa Thailand, naana ta sa Cambodia, no? Karon bago, okay? Tanawan ninyo itong mga dagway atong ipang lunch out. Dili ilang height, di kapasar sa makaimor, mga bata man yung matug Japan. Kung tanaw nimo ang timbangan sa tao, di kapasar. Okay? Ang ilang educational attainment, dili kapasar sa timbangan sa tao. Pero sa timbangan sa Ginoo, nana ilang gitawag spiritual DNA, nana sa atong blood. Spiritually, mauna na yung spirit diri nato sa church. Nga bisag usa tan-awan nimo no nga ilang murag dagway di murag tan-aw nimo dili man ni pang foreign ni nga ministry ni sila, pero makita nimo manghigala nga ang atong church naga-expand na gyud siya. So mao ni ang atong church. Mao ni ang church asa ka nabilong. Ug pasalamat ka nga gibutang ka sa Ginoo dinhi. Kay ang imong kinabuhi dili mahimong stagnant, dili ka mapundo lang sa usa ka lugar, kundi daghan pag daghan pag mahimo ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Dili ta hangtod sa hangtod nga Domingo lang, dili ta ingon nga nag-maintain lang kada Domingo, kundi magamit pagita sa lahi-lahi nga level. Okay? So thank God naa na ta sa foreign mission. So si Jesus Christ ang pinakaunang missionary. Okay? Nganong siya man ang pinakaunang missionary. Gibiyaan niya ang hayahay nga kinabuhi dito sa langit. Nanaog siya sa kalibutan para ma-reconcile ang relasyon sa Ginoo ug sa tao. Unya ang iyang mission no is to reconcile sa sinner og dito sa Creator. Okay? So atong makita no nga si Jesus Christ siya ang unang gisend out, no? Mutong ingon siya, it's not by my will but it is my Father's will. Siya ang unang na-mission diri sa kalibutan. Nahimo siyang tao para lang ang tao maluwas. Nahimo siyang tao, manghigala, nagpakatao, di siya tao, ha? Nagpakatao para lang makabuot niya ang fallen world. So, makita nimo, no, nga from the beginning, ang example ni Christ, missionary na. Mission na daan. Okay?
So, we are just continuing what God has started, what Jesus has started. See, so, nganong mission man ang highest calling sa church? Okay? Sa mga church-goer, dapat naamo sa church nga na mission. Pag ang church wala sa mission, then dako na nga problema. Number 1, kay ang highest example through Jesus Christ, that is true sacrifice, naa na diha sa church. Ang highest calling, naa sa church. Ang highest privilege, no? Pinakadako nga privilege, naa sa tuwa diri. Abi ninyo, ang mahimong pastor mo ay pinaka murag ubos, no? Mo man ay unang view sa tuwa. Pero sultian ta ka, pag mapastor ka, pinakataas nga privilege nasa imo. Ang mayor, maminaw sa imo. Ang presidente, maminaw sa imo. Kung ikaw, grade 6 lang niya, mapastor ka, no? Ang lawyer, maminaw sa imo. Ang doktor, maminaw sa imo. So, dako kayo nga privilege kung naa ka sa gitawag na tog panawagan sa Ginoo. Ang highest message, naapot sa imo. Tanang madungog nimo manghigala, wala nang effect sa tao. Pero kung mugamit ka sa Word of God, ang tao mo hilak. So, ang highest message, naa diri. No? Ang tao maghinulsol, mubiya siyang sala. Ang tao nga mag-suicide, muundang. Ang highest message. No? The other day, tawagan ko dito sa Matina, sa karaang balay sa akong asawa, kay ang ginikana niya naa sa gawas, o niya, emergency kaayo, kay 1 week na nawala, wa na ano sa eskwelahan, niya, gipadala nga silingan, kikuhaon na lang niya na, kay wa na do'y gos-gos, wa na kaon-kaon. Kulbaan ko, kay sige migduk-duk sa purtahan, basig inigawas na ko, gabitay ng dila ba? Basig naghikog na ni. Nya, di magid mo abri, gibungkag na lang nakog purtahan. Nya, patay ang suga, maragway tao. Sus, pagsipa na ako dito, tuagi dito, mag-suicide yun ba? Inilugay mis kutsilyo, no? Syagit-syagit na tong auntie dito. Ang kutsilyo ako, natarantar po ko, hindagan po ko sa gawas, murata ka ng takabalon sa buhat doon ba? Okay. Naaday depression tong bayhana. No? Dayon, akong gisharean, akong gihatagag message sa Word of God, na-comfort siya. Makita niyo, no? Ang highest message, kinsagod ang pulong sa Ginoo para makapaundang sa taong gustong pakamatay. No? Gamitan ni mo nag-istorya lang, ay, dili makonvince ang tao. The other day, gitawagan ako, gikumustan ako, nagpasalamat sila kay, no, giprayhan ako, gibayan ako ang suicidal spirit of rejection, depression, akong gi-cast out tanan, gitagaan ako encouragement, tagaan ako verse, Jeremiah 29:11, God has a plan for you, no? Unya, iyang isend pa sa kuha, gihangyan ako, please, isend sa kuha imong suicidal note. No, na siya suicidal note. Yan siya, sir, nanagukoy suicidal note. Naku, pwede na ako pangayoon. Sige lang ako to isend sa imo, no? So makita nimo, no, ang highest message na sa church, na sa Word of God. So tanang highest na diri sa Ginoo, no? The highest cost. Nganong highest cost man na siya? Kanang life ni Jesus Christ, grabe gitaya niya yang kinabuhi. Si Ernie Tapin, grabe nga cost yang gibiyaan, no? Sikat siya, dato siya, may kaya siya, may talent siya, sellable siya sa kalibutan. Pero gibiyaan niya. Sa may ang trabaho ron. Walis pulong sa Ginoo, di kinakatawaan siya sa tao. Imagine mo na, pinakataas nga cost. Naa sa mission, naa sa panawagan sa Ginoo. So, highest promise and highest reward. Tanan, naa diri sa mission work. No? So, privilege kayo. Kung magpagamit ka sa Ginoo, sultian ta mo, dako kayo nga privilege. No? Istoryahon naman yung mga pastor dere, makaingon sila, wa gid mi nagmahay, namastor mi. Wa gid mi nagmahay. Sige, kung paabot ka, nus ako ilan sa outbalik. Okay, so ang point na to dere is this, no? Kung dili ta magpagamit sa Ginoo, ang atong trabaho, maoro man gyapon. Na, manggihapon tayo bayranon sa Turko, magkukay-ukay manggihapon ta. Bayad manggihapon tag tubig, bayad manggihapon tag kuryente, bayad tag balay.
Mamastor ta. Di katagaan. Kay mamastor ka, dagang muhatag sa imo. No? Dagang muhatag. Nay muhatag sa kenan, nay muhatag sa nina, nay muhatag grocery. Unya, ang mga tao nagmahal sa imo. Nay magmanyanita sa imo. Nay magtunol sa imo. Kung di ka mamastor, wag mo ingnana sa imo. Maglisod ka, na ay mother church mo tabang sa imo. Na mga baby churches makigtabang sa imo. Unya, ang imong kinabuhi, kung mahitabo man tong nahitabo sa Israel, no? Kanang gipang bumbahan diri, daghang yung mutubag sa panawagan ba? Sultian ta mo. Wa nay dato, way pobre, biyaan imong balay kay madlo kas bomba. Dinaganay na tadaan dito sa Katigan, dinaganay na ta. Ako na lang gi-imagine ba, no? Asan ta managan ni? Di man na bumbahan tong Katigan kay kalubian man to. No, dinaganay tatanan dito. Ang imong sakyanan, bili na, buto-buto na diri, sulong ng mga insect diri, gira na. Makayon si kag Lord. Balance out ko. Ayun na. Human na, karon pa ka. Ayun nagbalance out. Sayang kayo. Sayang lang kasi. Sa una unta to. Kana bang mura pag magtinguha ta, wala na. Okay. Nakoy attender ha. Kari ako alang niya. Gikuha naman noon siya sa Ginoo. Wako nagpadungog ha. Nadaryo. Wako nagpadungog ha. Nakoy attender, grabe, on fire. Grabe, muwali. Sinaligan kaysa sa church. Akong gi-challenge mo tubag sa panawagan. Digid siya. Pag-amit lang gidaw siya. Thank you, Lord. No? Di tanan ang na niya. Sus niabot ang time na hinihubag siya ang tiil ba niya, cancerous di ay. Nga karon giida na siya Manila, tawagan na nako sa Pastor Buyet. Tanawa lagi na tungod sa pastoring. Kinsagod si Pastor Buyet para mutabang para sa imo. Padala dayon si Pastor Buyet dito sa ospital. Abunog dugo, naghatag pag yung kwarta, ingon tong attender, kuyawa ni atong fellowship, uy. Sa kuyawa sa atong fellowship, uy niya. Pag sila nagkaila na, gihangyo lang ako sa Pastor Buyet dito sa ospital. And nagkataon gyud nga conference, gibisita na ako siya sa Manila sa ospital. Storyahan na imi. Ingon siya, Pastor, kanang kung maayo lang ko, balance out yung ko. Sayang nga, uy, karon naman ka. Pero di na mahitabo diri. No, di na mahitabo diri. Hallelujah. Wala na diri, no? Kaya ang tanan diri magbalance out mangyod, di pa lang karon. Di pa lang karon. Next conference noon. Wako nagpadungog ha. Nay sariling timing ang Ginoo, okay? Kasi